Ako talaga, walang kamag-anak. Business is business talaga. Kasi ang pagbe-business, hindi to pwede sa mga weak. Kailangan positive ka kasi ang negosyo talaga, gamble to eh. Pag nagkapuhunan ako ulit, may balak ako pero ayokong sabihin. Kasi madaming evil eye. Teamwork kami. We work as one talaga. Walang superior. Thankful ako kasi nandito sa akin yung isa sa mga pinaka-veteranong mekaniko, si Manong Jerry. Ako medyo alanganin ako pag ganun eh. Gusto ko talaga, pag pumunta dito sa akin, dito talaga sila bumili. Pero ako talaga, hindi ako napofocus doon sa mga burloloy na tinatawag eh. Focus ako doon sa pyesa kasi mas malaki ang income doon. Alright, so good day everyone. We're doing a small podcast right now, and this time meron tayong isang special guest, isang businesswoman dito sa Burawin, Leyte, and she owns a business of motorcycle and parts and accessories dito sa Burawin, Leyte. And in this episode, mag-share si Madam na kanyang experience, ideas, and tips para sa mga gustong pasukin yung ganitong business. So wag na natin patagalin pa, let's meet Ma'am Dailin Estrella Casuco. Hello, good morning everyone. Ako si Dailin Estrella Casuco, may-ari ng John Jade Motor Spare Parts and Accessories. So, 8 years na rin kami. So, bago tayo mag-start, kamusta po si Ma'am Dailin? Okay ako, okay. Okay. So, paano nagsimula yung negosyo nyo sa parts sa motor accessories na to? Actually, hindi naman talaga ito yung namin. Meron lang pinsan yung ex-husband ko before. Tapos siya yung kasi siya yung mekaniko. So siya yung nag-start nito. Tapos pinagpatuloy na lang namin. So, ano ang unang mga challenges na naranasan mo na nagsisimula pa lang kayo sa shop? Siyempre, wala kaming knowledge about dun eh. So, nangangapa pa talaga kami. Pero siyempre, dahil sa mekaniko, o siya yung nagsasuggest ng mga ganito ang bilhin, kasi ito yung mga madaling mapalitan ng mga pyesa, so doon po kami nag-focus talaga. So, sa mekaniko nyo po? Opo. So, ito, ano ang pinakamahalagang prinsipyo na sinusunod nyo sa pagpapatakbo ng negosyo nyo? Ako talaga, walang kamag-anak. Business is business talaga. Wala tayong pwedeng i-free, pwede humingi ng discounted, mga ganun lang. Pero, nagbibigay ako ng discount, hindi per item. Doon na sa overall na babayaran niya. Tama. So, walang family. Business Wala. is business. Business is business. Tama. So, ito, paano mo sinisigurado na quality ang mga parts and accessories na binebenta mo? Ako kasi, syempre, focus tayo doon sa ating mga customers. So, pag medyo yung iba nakakaluwag-luwag, may options po tayo. Mayroon tayong mga genuine parts, mayroon naman tayong mga class A para doon sa mga medyo kapos sa budget. Paano mo hinahandle ang competition sa mga motor parts business? Lalo na ngayon, marami kayong kompetensya. Ako kasi, go with the flow lang ako. Syempre, nandyan yan yung mga kakompetensya nandyan yan parati. So, thankful ako kasi nandito sa akin yung isa sa mga pinaka-veteranong mekaniko, si Manong Jerry. So, thankful ako doon. Tsaka dito sa amin kasi samahan kami. Teamwork kami. We work as one talaga. Walang superior. Ganun Nice. lang sa akin. Walang boss, walang Wala. Pantay-pantay. Pantay-pantay. So baka gusto nyo lumipat dito pag yung mga ibang magmamaneho. Okay. So, joke lang ito. Sa tingin mo, bakit patuloy na lumalaki ang industriya ng mga business na ganito? Ng motorcycle shop? Siyempre, in demand siya kasi ito yung ating number 1 na source of transportation talaga. Motorcycle talaga, tuloy-tuloy lang siya eh. Kasi, lalo na mga estudyante, yan talaga yung ginagawang service talaga. Ano ang kadalasan na hinahanap ng mga riders pagdating sa mga motor accessories? Sa accessories, yung kadalasan, syempre kung ano yung mga trend, yan, gusto nila yan. So, pero ako talaga, hindi ako napofocus doon sa mga burloloy na tinatawag eh. Focus ako doon sa pyesa kasi mas malaki ang income doon. Tama. Kasi doon talaga yung Yun ang madaling palitan. Tama. Ito, ano naman ang mga common mistakes na ginagawa ng mga riders kapag bumibili ng parts sa inyo? Minsan yung iba, bibili, tapos sasabihin, ay, hindi ganito, hindi pala ganito, isosole. So, syempre, Tas nabuksan na pala, no? Tapos nabuksan na. So, ako naman hindi ako ganun kamaselan. Nagpapabalik ako ng pyesa, pero depende po. Depende pa rin. Depende pa rin Depende sa sa pyesa na sa pyesa. Paano mo pinapanatili ang tiwala ng inyong mga customers? Ano lang sa akin eh. Yung tiwala kasi, give and take yan eh. So ako, gitiwala ako sa kanila. Basta, yung gusto ko lang talaga, kasi may mga customers talaga na pag pumupunta dito, may dala na sila.
Ano ako, medyo alanganin ako pag ganun eh. Gusto ko talaga, pag Dito, pumunta dito sa akin, dito talaga sila bumili. Pero pag may dala na sila, okay, sasabihin ko yung mekaniko ko, okay. Pag wala namang ibang ginagawa, trabahuin nila. Ganun lang yun. Anong pinakamahalagang lesson na natutunan mo sa pagnegosyo? Kailangan positive mindset talaga. Tama. Kasi ang pagbibusiness, hindi to pwede sa mga weak. Kailangan positive ka kasi ang negosyo talaga, gamble to eh. Hindi lahat ng negosyo tumatagal. So dapat pag nag-negosyo ka, isipin mo talaga yung pangmatagalan talaga. Correct. Tapos, yung sa negosyo kasi, dapat ka rin kasi hindi yan consistent ang income. Tama. May times na low, may high naman. So dapat positive mindset lang talaga. Never give up talaga pagdating sa negosyo. May pinagbanahan si JM. ito, by the way ha, mother siya ni Unfrozen Moment o Freeze the Moment Photography. Lagi kong kasama pala, by the way. So ito, ano ang pinakamalaking achievement ng business mo hanggang ngayon? Basta ako, thankful ako kasi may mga referral. May mga customer ako na pupunta dito, tapos may customer ulit na pupunta, tapos sasabihin, yung nagsabi sa amin sa ganito. Dito. So, tapos pupunta na dito. Thankful ako doon. So shout out sa mga So paano mo nakikita ang future mo ng motor parts business mo sa mga susunod na mga taon? Ay, hopefully, ang wish ko talaga dito kasi nagre-rent lang ako dito eh. So, hopefully, Naging on mo na talaga. yung magkaroon talaga siya ng sariling lote. Yun talagang pangarap ko para sa shop. So, para sa future ng aking mga anak. So ito hindi niyo pala to like business or hindi niyo lupa. Hindi ko own yung lot dito. Nag-rent lang po ako. So wala ba silang balak na ibenta to or what not? Kasi mayaman ang may-ari nito eh. So, hindi ko alam kung ibebenta. So ito, may plano ka bang mag-expand o magdagdag ng serbisyo sa Of course. negosyo? Siyempre, Ano yung tayo eh. Business-minded tayo eh. Pag nagkapuhunan ako ulit, may balak ako pero ayokong sabihin. Kasi madaming evil eye. Hulaan ko. Baka karinderya. Ayoko ng pagkain. Ano ang maipapayo mo sa mga gustong mag-start ng motor parts business? Pag gusto niyo mag-start dito, wag kayong mag-start ng malaking capital talaga. Kasi pag malaki ang capital nyo, hindi talaga mararamdaman na umuusad ba to, ganun. Tapos, wag laging magtawag ba nito, yung magdadagdag pa natin ng puhunan. Kung ano yung nandyan, paikot-ikutin nyo na lang yan. Tapos makikita nyo, okay to ah. Kaya ako talaga, nag-stick ako dito sa motor parts kasi magandang income dito. Hindi siya mabilis kasi hindi naman siya mapapanis. Oo, tama. Yung continuous lang talaga. Anong pinakamalagang bagay na dapat tatandaan ng isang negosyante para magtagumpay? Patience nandyan yan parate. Makisama tayo talaga. Number one, sa ating kasi sa totoo lang, yung isang negosyo kagaya nito, wala to kung wala tayong mekaniko. So, ang pakisama natin, nandyan yan parate. Makisama tayo sa ating mga mekaniko, sa mga customers. Kung gusto nilang humingi ng discount, magpa-discount ka. Kasi yung presyo mo naman na yan eh. Meron ka na dyan eh. May ano ka na dyan, tawag na ito. Kita. Yung may income ka na dyan eh. May patong ka na dyan. So, kung gusto nilang humingi ng discount, pa-discount ka kasi madaming shop. Madami kang kakumpetensya. Tama. So, magpa-discount ka. Magpa-discount. Yan, magpa-discount. Yun ang sekreto ng magtumpay. So, ito, sa tingin mo, ano ang papel ng passion sa pagpapatakbo ng isang negosyo? Syempre, pag yan talaga yung passion mo talaga, hindi mo mararamdaman talaga yung pagod. Tunay. Kasi yan eh, ginusto mo yan eh. Totoo. Pag yan talaga, gustong-gusto mo yung ginagawa mo, baliwala lahat ng pagod mo, lalo na may mga inspirasyon ako yung aking mga anak. Yun. So ito, ano ang mensahe mo sa mga riders at supporters ng inyong negosyo? Thank you so much talaga. Thank you sa mga customers, syempre sa aking mga mekaniko. Thankful talaga ako sa kanilang lahat, sa mga customers ko na din ng referral na punta kayo dito sa ganito sa ganyan dito sa shop, saka tiwala nila sa aking mekaniko. Thank you so much sa inyong lahat. So yan, maraming salamat mo kay Ma'am Dailin. And ma'am, baka mayroon kayong gustong i-shoutout at i-promote yun na rin yung business mo dito. Punta po kayo dito sa aking small lang to na tindahan, pero may mga pyesa po tayo dito na mga genuine, tapos may option po tayo, may mga class A rin. Tsaka yung aking mekaniko talaga, veterano talaga siya, kilala ng lahat, si Manong Jerry Kusip. Baka kilala niyo yan. Pag mga Kawasaki or kahit mga
mga bagong mga motor ngayon, alam niyang gawin. Dito po kami makikita sa San Roque Street. Dito po sa ano lang, papuntang may ospital. Sa harap ng Lava Kids sa laundry shop po. So yun. Thank you so much. Maraming salamat po again. And Madam, that's it for today's video. Follow for more. Thank you. God bless us Okay. all.